Ayun. Tumagilid pa. Parang, amen. 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 Tinitignan ko kayong bawat isa. Eh. Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung nakangiti. Amen. Pag hindi nakangiti, sabihin mo niya, mapalad ka, nandito ka ngayon. You're blessed that you're here. Amen? Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Amen. Amen. Dapat matuwa at magalak tayo kasi alam nyo yung tagumpay ang ating buhay. Bakit? Basahin po natin yung unang Korinto. Sabi noon, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Isang masigabong palakpak sa Panginoon. Amen? Pag hindi mo alam na ikaw ay matagumpay dahil nasa iyo ang Panginoon Jesus, ikaw ang bahala. Pero alam ko, lahat naman tayo ay matagumpay dahil alam natin na ang ating kadahilanang naririto tayo ay dahil nga tagumpay ang ating buhay. Amen? Amen. Dahil Amen. na kay Kristo Amen, tayo Lord. lahat. Kaya kung ikaw ay tagumpay, kapatid, hindi mo na kailangan umawit ka sa Panginoon, magpuri ka dahil sa katagumpayan. Kaya kung alam mong ikaw ay tagumpay, alam mo din kung sino ang number one sa buhay mo. Amen? Amen. Ang ating Panginoon. Kung number one ang ating Panginoon, ating aawitan siya. Amen? Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di magbabago. Sabihin natin, ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo. Sabihin natin sa aking buhay. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking puso, you're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di magbabago. Pangamba ko'y nawawala sa piling mo. Kapayapaan ang nadadarama sa puso ko. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Walang ibang Diyos na tulad mo. Ikaw lamang ang pupurihin. Ikaw lamang ang pupurihin.
Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di magbabago. At itaas ang ating mga kamay. Ako ay tinulad mo sa agila. Lilipad. Lilipad ng lilipad sa presensya mo. Kagalakan. Kagalakan mo Ay kalakasan ko. ang kalakasan ko. Ang buhay kong ito'y alay sa'yo. Ikaw lamang, O Diyos, ang pupurihin. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, Ikaw ang buhay ko. ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay Isa pa. Ating papurihan ng Diyos. sa aking buhay. Ikaw ang number one. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di magbabago. Problema may dumating. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Amen. Mga salita mo ay di nagbabago. Isa pa, problema may dumating. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di Mga salita mo ay di nagbabago. Mga salita mo ay di nagbabago. Mga salita mo. Mga salita mo ay di nagbabago. Amen. Patuloy tayong magpupuli sa Diyos. Ating itaas ang ngalan niya. Hallelujah. Kung ikaw ay nagkagalat, papurihan natin Diyos. Hallelujah. Sabihin po natin. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila kang kataas. Isa pa, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Amen. Kataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila kang kataas. Isa pa, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos kami, nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Amen. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka. Minsan pa, kataas-taas ang Diyos. Amen. Kataas-taas ang Diyos kami, Magpupuri tayo sa Panginoon. Kataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka. Dakila ka, Diyos, kataas-taasan. Dakila ka. Kataas-taas ang Diyos. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka. Kataas-taas ang Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagbabago. Amen. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagkukulang.
Itaas ang ngalan niya. Itaas ang ngalan niya. Lahat ng nilikha. Lahat ng nilikha. Napakabuti. Isa pa. ng ating Napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng ating Diyos. Amen. Di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya. Amen. Itaas ang ngalan niya. Lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Amen. Nais din magpasalamat. Nais din. Salamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri. Ang nais ko ay Puri, itaas ang ngalan niya. Isa pa, napakabuti. Napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya. Itaas ang ngalan niya. Amen. Lahat ng nilikha. Napakabuti. Isa pa, ang nais din magpasalamat Ang Nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri. Itaas. Itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti. Napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagbabago. Amen. Napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya. Lahat ng nilikha. Napakabuti nga. Nais ko'y magpasalamat. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri Itaas ang ngalan ni Jesus. sa ngalan ni Jesus. Napakabuti ang Diyos. Napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagbabago. Amen. Napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya. Lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Nais din magpasalamat. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri. Itaas ang ngalan ni Jesus. Isa pa, napakabuti. Napakabuti ng ating Diyos. Hindi siya magbabago. Amen. Napakabuti ng ating Diyos. Hindi siya nagkukulang. Itaas ang ngalan ni Jesus. Itaas ang ngalan niya. Lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti ng Diyos. Napakabuti nga ng ating Diyos. O, purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Napakasarap magpuri sa Diyos. Napakasarap damhin ang presensya mo, Panginoon. Totoo, Lord, na tagumpay ang aming buhay. Binigay mo ng direksyon, Panginoon. Kinatagpo mo kami, Panginoon, sa isang landasin ng buhay na alam namin na walang patutunguhan, pero alam namin na ang pagkakilala namin sa iyo, O Diyos, ay may kasiguruhan. Alam namin, O Diyos, na may kabuluhan ng buhay. Alam nyo, may sinabi doon sa Awit 91 verse 14. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Lahat naman tayo ay nakakilala sa Panginoon. Pero, mga kapatid,
whether we accept it or not. There are times na nakakalimot tayo sa Panginoon. But truly, God is omnipotent. God is omniscient. God is everywhere. Alam niyo ang pinakamagandang nangyari nung umakyat siya sa langit na matay. Yung iniwan ng banal na Espiritu. Yung banal na Espiritu. Kaya perfect ang Diyos. Perfect ang ating Panginoon. Sabi doon sa sa pangalawang Pedro 3, ito yun ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng kabanalan. Ito'y sa pamamagitan ng kapangyarihan niya at kabutihan. Kaya alam nyo, as I recall, totoo pag kinatagpo ka ng Diyos, wala kang magagawa. Bibigay ni Lord ang nais ng puso mo. Kaya minsan pa, bigay natin ang pagsamba sa Diyos. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain tanging dalangin kami katagpuin. Isa pa, narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasama sa iyong pagkilos, at sa himig na hain tanging dalangin kami katagpuin. Ibaranas mo, Diyos, ibaranas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lumusan, at sa aming gitna ay bumaba ang kalangitan, at tila ang iyong ngalan. Narito kami, O Diyos. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain tanging dalangin kami katagpuin. Paranas mo sa amin, O
kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitna'y bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Panginoon, ito po yung aming dalangin. Iparanas mo sa amin, Panginoon, yung kadakilaan mo, yung kapangyarihan mo sa aming buhay. Dakilang Diyos, magulo ang mundo ngayon, pero may kasukuhan. Inatagpo mo kami, Panginoon. Yung buhay na ito, Panginoon, kahit may kaguluhan, masaya ang aming buhay. Wala kaming alalahanin dahil alam namin, kasama ka namin, Panginoon. Kapatid, ang sabi ng ating ay naahon, damhin mo sa ang puso mo, sabihin mo sa Panginoon. Sabihin natin sa ating Panginoon, ang ating puso. Sabihin po natin, iparanas mo sa ating Panginoon. Habang kami umahawit, O Diyos, sabihin mo sa amin ito. Hallelujah! Isang pa sabihin natin. Awitin natin ito sa ating puso. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitna'y bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Isang pa, iparanas mo sa amin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Amen. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitna'y bumaba ang kalangitan. Dakila. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan, O Diyos. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Panginoon, salamat, dakilang Diyos. Nadarama ka namin lagi, Panginoon. Yung kalwalhatian mo ay sapat na, Panginoon. Salamat. Yung presensya mo, Panginoon, ay sapat na. Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Ang gantimpala kung ikaw ay nagpapakumbaba at may takot sa Panginoon. Alam niyo, mga kapatid, kayamanan pala ito. Karangalan at buhay. Karangalan at buhay. Yung presensya mo, Panginoon. Yung presensya ng Panginoon sa ating buhay. Huwag nating kaligtaan. Mabuti ang Diyos. Amen. Patuloy natin siyang sambahin. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaan. Sabay-sabay tayong mawin, O Diyos.
O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, Panginoon. Nalulugod ako. Buhay na ito ay ialay sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang. Ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, sa'y buti mo. Minsan pa sabihin natin sa Diyos, O Diyos, O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, O Diyos, sa kapanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay sabihin po natin, ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay Diyos. Sabihin po natin, ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa amin, Panginoon. Ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Sabihin natin sa Diyos, napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Ating ipagpagtapat ang ating puso. Mabuti ang Diyos. Napakabuti ng Diyos. Pinakatagpot ng Panginoon ang lahat ng naisin ng ating puso. Maging ang kagalingan ng puso. O Panginoon, napakabuti mo, O Diyos. Kabutihan lamang nais mo sa amin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. O, purihin ka, Panginoon. Hallelujah. O, sasampahin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. O, Panginoon, salamat po, Panginoon, at binigyan mo kami, Panginoon Diyos. Binigyan mo kami, Panginoon, ang puso na nagpapakita sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Panginoon Diyos, ikaw lamang ang mataas. Mabigyan ng pagsamba, Panginoon, sa ginawa mo doon sa cross, Panginoon. Hallelujah, Panginoon Diyos, hindi mo kami hinayang mapahamak, O Diyos. Hallelujah, Lord. Hallelujah. O, purihin ang sambahin ng Diyos. Purihin ang sambahin ng Panginoong Jesus. Hallelujah. 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 O Panginoon, napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Ating itaas ang ating mga kamay. Nagdalang magsuko sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Purihin at sambahin ang Panginoon. Mabuti ang Panginoon. Hallelujah. Siya ang kadahilanan. Kaya tayo nagkaroon ng pag-asa. Siyang kadahilanan. Kaya tayo naligtas.
kailangan. Dapat lamang siyang sambahin ang Panginoon. Naghahantay ang Diyos ng puso na susuko sa Kanya. Naghahantay ang Diyos na buksan ang ating puso at sabihin sa Kanya ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah! 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 Purihin ang Diyos! Hallelujah! Napakabuti ng Panginoon! Hallelujah! 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 Purihin ang Panginoong Jesus! Kalwalhatian mo, Panginoon, ang inatas! Karapat-dapat lamang, Panginoon! Sa iyo lahat ng papuri! Sa iyo lahat ng pagsamba, O Panginoong Diyos! Hallelujah! 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 Hallelujah, Lord Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Sambahin ang Panginoon! Sambahin ang ngalan niya! Lahat ng papuri ay sa Kanya! Lahat ng papuri! Hallelujah! Hallelujah! Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso! Ang aming puso, ang aming buhay, alay sa Lahat ng papuri ay sa Kanya lamang! Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Amen! Ang aming puso, ang aming buhay, alay sa Isa pa, lahat ng papuri! lahat ng papuri, pagluwalhati, Amen! alay sa'yo, O Diyos. Sa aming puso! Ang aming puso, ang aming buhay, alay sa Lahat ng papuri ay para sa Panginoon Jesus! lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso! Ang aming puso, ang aming buhay, alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba, O Diyos! Alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba sa Panginoon. Alay sa pagsamba. Panginoon, sa iyo lamang lahat ng ito. Ang pagsamba, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon. Pupurihin ka, O Diyos. Hallelujah. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa presensya po ninyo, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Naramdaman ka namin, Panginoon. At patuloy ka namin makakasama sa araw na to, Lord God. Lord, pinapangako namin, Lord God, na ang araw na to, Lord, ay para sa iyo lamang, Lord God. Inaalay namin, Lord God, hindi lang po pag-awit namin, Lord God, pati ang mga gagawin namin ngayong araw, Lord God, at pakikinig namin, Lord God, ang pagsisimba namin, Lord God, ngayong araw, Lord, inaalay namin to para sa iyo, Lord God. Alay namin sa pagsamba sa iyo, Lord God. Everything that we do is worship, Lord God. Lord, I pray, Lord God, sa araw na to, samahan niyo po kami, Panginoon. Alam ko, Lord God, na may mga pumunta ngayon dito na masama ang pakiramdam, may dinadala, Lord, merong problema, Panginoon. Pero ngayon,
isinasantabi namin, Lord God, ang mga issues namin na ito, Panginoon, at magpo-focus kami sa iyo ngayong araw, Lord God, dahil ikaw ay mabuti, Lord God, dahil ikaw, Lord God, ay karapat-dapat, Panginoon, sa lahat ng pagsamba namin, Lord God. Be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan natin. Mahina. Hallelujah. Amen. 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 Ano yan? Cellphone? Naiwan ng cellphone? Pwede pakiabot. Ay, laptop. Bini. Check mic test. O, diba? Good morning. Morning po. Sino nag-a-adjust? Nanibago? Sa ano? O gusto niya forever na tayong 4 o'clock? Ay, gusto ng iba. Ayan. Amen. Welcome back sa ating original time slot. Sabi mo sa katabi mo, nagising ka ba ng maaga? Amen. Nakapagpahinga ba kayo nung Eid holiday? Hindi. O, diba? Mamaya na yan. Okay. May tao sa labas? Si Jayden. Nung kailan ba yun? After ng soaking, di ba, Lunes? So sabi ko, Tuesday and Wednesday, free ako, ganyan. Free ako. Nakakapagpahinga ako. Nawala ng tubig. Nawala ng tubig sa buong damo. Buti pa sila Albert nag-alhasa. Pag uwi nila, wala rin tubig sa kanila. Nawalan ng tubig, nagpunta kami sa Igiban, nawalan ako ng pasensya kasi ang haba ng pila. Bumili kami ng alam niyo yung white na galon? Nagkakaubusan. 7. 5 reals yung panahon mo. Panahon namin 7 na. yung white na galon, nagkakaubusan. Kasi sabi daw wala raw shortage daw ng tubig sa buong damam. Sabi sa mga bakala. So, nakabili ako dito lang pala sa malapit. Ang dami kong pinuntahan. Tapos kinabukasan, pumunta ulit ako doon sa Igiban. Truck na yun nakapila. Di ba? Ang ganda ng Eid ko. No? Parang ako lang apektado. Parang kayo hindi naman. Tapos, si Kuya Rapi, buti na lang walang pasok. Doon kami nag-igib sa Rapi Oclinaria Water Corporation. Okay? Pwede na ba tayo mag-start, Ate Hazel? Amen. So, wala lang. Nakakatawa. Minsan ganun si Lord na, balak mo magpahinga. Pero meron kang, hindi naman ganun kahirap. Mainit lang sa tsaka exercise. Pag-akyat baba. Praise God. Pero praise God at nakapag-holiday tayo. Sino nakasama sa dagat? Sa Jubail. Nakasama si Ate Hazel sa Jubail. Alam niyo ba ng libre yan? Ng chichirya. Popcorn, wala. Ayan, maraming members. Praise God kasi maraming members ng church ang may sasakyan. Kasi kung iilan lang ang may sasakyan sa atin, hindi rin tayo makakagala ng malayo. Dati nung nagsisimula ang HOM sa Alcobar, 2 lang yata may sasakyan, si Franz at si JB. So hindi rin tayo makagala ng ng ganon. Sila Kuya Gilbert, naglilipat-lipat eh. Ayan. So, nakakapunta tayo sa dagat, nakakapunta tayo sa Jubail, at kung saan-saan pa. Sinong sasama sa Riyadh? Ayan. Sa 25 po, anniversary po ng HOM Riyadh. Amen. Praise God sa blessing ng mga transpo natin. Kasi, alam nyo po,
sa ibang simbahan, bumibili sila ng sasakyan na para may transpo sila. Tayo, praise God kasi maraming members ang may sasakyan at yayamanin. Yan. Hindi, praise God, blessing ng Panginoon. Naniniwala ko, binibless ni Lord ang ating mga members. Amen. Amen. Diba? Patuloy lang na kapag sumusunod ka sa Panginoon, pinagpapala ka ng Diyos. Amen. Sabi nga sa Deuteronomy 28 verse 2, all these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Pagpapalain ka ng Panginoon kung susunod ka sa Kanya. Amen. Sino sa atin ang nandito ng Monday? Amen. Nandito rin ako ng Monday. Dito ako nakatira eh. Praise God. More than anything else, tuwing Eid tayo, normally, first day yan eh. Or second day, kasi first day, family day, di ba? Inaano natin, family day, nagkikita rin kayo. Pero dahil natapat ng Friday, ang first day, at nakikita namin ni Giselle na talagang gusto mag-soaking ng mga tao, nag-schedule kami ng Monday. So praise God. More than anything else, more than the travel and swimming, mas maganda, nakasama po natin sa priorities natin tuwing holiday, yung pagbababad sa presensya ng Panginoon. Amen. Praise God. At saktong-sakto rin sa series natin last month, no? The power of God's presence. Sinong may natutunan? Amen. Sino ang nasarapan sa pagpupuri sa Panginoon? Sa presensya ng Panginoon. Amen. Sino sa atin ang na-recharge spiritually? Amen. At ngayong buwan na to ng Abril, meron tayong bagong series. Sino magbe-birthday ng April? Si Don? Kaya pala wala si JM, birthday pala niya. Ayan. Diba? New month means new series. Sa buwan na to, at sa mga susunod pang 2 buwan, kasi tapos na yung first quarter ng 2025. Diba? Hanggang March lang yun eh. Ang tatalakayin ng ating simbahan ay tungkol sa paglago natin bilang Kristiyano. Because the first quarter of 2025, intro pa lang yun. Our theme this year is growing, glowing, and going together. So sa second quarter, ang target natin ay ang paglago. Hindi lang basta paglago, kundi paglago natin na magkakasama. Sabihin natin, growing together. Iba yun sa growing old together. Sa mag-asawa yun. So in the month of April, ang series natin is all about the important aspects of spiritual growth. Lumalago ang isang Kristiyano. Masasabi ba ninyo na lumalago kayo? Hindi physically, lumalago spiritually. Simula yan next Friday. Kasi ngayong araw, series break muna tayo. Series break. Balik tayo sa dating oras. So, maaga na ulit ang mamaya. Anong plano natin mamaya? Titignan talaga yung dalawang misis. Ito pala, isa pang misis dito. So, mamaya na natin pag-usapan anong plano nyo mamaya. Kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa plano. Plano. How many of you will agree na kaya tayo nandito sa Saudi kasi meron tayong plano sa buhay? Amen? Sino dito, ang plano nyo ay makapagpatapos ng pag-aaral ng mga anak ninyo? Amen. Yan, sila Kuya Robert, natupad na yung plano nila. Praise God. Sino dito, ang plano makapagpatayo ng negosyo? Plano makapagpatayo ng resort? Si Camille, nakataas kamay. Planong mapagtapos ng sabi ko na to, yung iba may binabayaran sa Pilipinas. Planong magbayad ng utang, housing loans, credit cards, and so on. Kailangan nakaplano yan. Diba? Gusto natin na maginhawang buhay para sa mga mahal natin sa buhay. Kaya tayo nandito sa Saudi. Amen? Sino nandito sa Saudi dahil wala lang? Wala naman siguro. Siguro yung mga bata kasi hindi pa nila, no choice kayo, di ba? Dito kayo pinanganak eh. Yan. Amen. Kaya tayo nagpaplano para sa kinabukasan. Meron ding mga insurance plan, educational plan, housing plan, at kung ano-ano pang klaseng plan, leche plan. Yan. So ngayong araw, pag-uusapan natin yung mga plano, our plans. God's plan. Amen. How does our plan relate to God's will for us? Alam niyo ba kung anong plano ng Panginoon sa buhay ninyo? Sabi sa Bible, may plano ang Panginoon para sa atin. So if God has a plan for us, dapat hindi na tayo magplano. Ganun ba yun? Is planning for the future bad? No, hindi. Actually,
it is advisable that we make plans. The Bible says, without vision, the people perish. Kaya ka nagpaplano kasi may vision ka sa future mo eh. Amen? It's a sign of being responsible people. Ang tanong, is your plan in tune with the plan of God for your life? So tayo tayong lahat kasi babasahin natin ang Biblia. Favorite verse natin itong lahat. Jeremiah 29:11. Let's all read 1, 2, 3. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Let's pray. Hallelujah, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil meron kang plano sa buhay namin, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil may purpose ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Thank you, Lord God, for your promises, Lord God. Thank you, Lord God, sa mga paparating na blessings, Lord God. At sa araw na to, Lord, we pray, Lord God, na maintindihan namin, Lord God, ang mga plano mo sa buhay namin, Lord God, at maintindihan namin, Lord God, kung paano ka nagiging mabuting ama sa bawat isa, Lord God. Thank you, Lord. Salamat sa paggamit sa akin, Lord God. I just pray, Lord God, for the anointing, Lord God, and anoint the preaching of your word. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sino ang familiar sa verse na to? Siguro naman lahat. Amen. Sarap basahin, di ba? Sino na ang nag-post ng ganito sa kanyang Facebook? Ayan. Si Mamita lang. Sabi dito sa verse na to, sa Bible, it's telling us that God's plan is prosperity and good future. Wow. Grabe. Di ba? Ayos naman pala. Pareho pala kami ng plano ni Lord. Yun din ang plano ko eh. Sino ayaw niyo hindi niyo plano yung prosperity? Tsaka hope and a future para sa inyo? Di ba? Plano ko rin maging prosperous. Plano ko rin magkaroon ng magandang kinabukasan. So, swak naman pala yung plano ni Lord sa plano ko. Are you sure? Do you sure? So, dapat lahat ng plano natin nagpa-prosper. Dapat pala lahat ng ginagawa natin nabibless. Hindi pala dapat tayo nauubusan ng pera. Hindi pala tayo dapat nagkakasakit. Pero ganun ba ang nangyayari? Pero hindi naman, di ba? Hindi lahat ng nagde-negosyo yumayaman. Hindi lahat ng nag-a-abroad umaasenso. Hindi lahat ng nagkakasakit ay gumagaling. Kaya ito yung binabato sa atin ng mga atheists. Sabi nila, kung plano ni Lord na i-prosper ang mga anak niya, bakit maraming Kristiyano ang naghihirap? Bakit maraming Kristiyano ang nagkakasakit? Hindi kaya ang ibig sabihin nun, yung plano na naiisip natin, kadalasan, hindi ganun yung pinaplano ng Panginoon. Sabi nga sa Bible, Isaiah 55:8-9, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Pwede humingi ng wata. Sorry. Parang ba dito? Water. Tita is there. So let's just wait. So sinasabi dito, ang pag-iisip ng Panginoon ay hindi katulad ng pag-iisip natin. At ang paraan ng Panginoon ay hindi katulad ng mga paraan natin. Hindi natin maiintindihan sa malalim ng Tagalog, hindi natin maaarok kung ano ang plano ng Panginoon talaga sa atin. Amen? Sino sa inyo makakapagsabi na talagang alam ko na kung ano gagawin ni Lord? Turo niyo sa amin na sikreto. Sino sa akin ang naniniwala pag sinabi kong God's plan is usually the weird one? No? Kung ano yung plano ng Panginoon, yun yung mahirap maintindihan. Tapos kapag na-unfold na yung plan ng Panginoon, yung will ng Panginoon sa buhay natin, sabihin natin, ay, hindi naman ganito yung gusto ko dati, pero mas okay pala. Ay, may meron dito, ano? Ang ito. Hindi pala ganoon ang plano ng, 'di ba? Nung na-unfold na ang plano ng Panginoon, hindi ito yung pinagpipray ko dati, pero ito iba pala yung plano ng Panginoon. At mas maganda. Laging mas maganda ang plano ng Panginoon. So ano ang dapat nating gawin para makasigurado tayo na inline sa mga plano ni Lord ang mga ginagawa natin? Isa sa mga mahirap pag-aralan ay ang will ni Lord. Pag tinanong ko kayo, gusto niyo ba ng God's will? Sasabihin niyo, Amen. Pag tinanong ko kayo, ano ang God's will ni Lord sa inyo? Tahimik na kayo. Lahat tayo, including ako,
tinatanong natin sa sarili natin kung tama ba yung mga desisyon natin sa buhay. Tama ba yung ginagawa natin? Kung will ba ni Lord yung gagawin nating hakbang? Kung will ba ni Lord kung mag-exit o mag-extend? Kung tama ba yung pinasok ko na relationship? And so on. Yun lagi ang tinitimbang nating mga Kristiyano. Amen? Is my plan also God's plan? Sometimes yes, sometimes no. But one thing is for sure, God's plan is always the better plan. Amen? So how to unfold God's plan? How to unfold God's plan? Number 1, seek God's character. Sabi sa Jeremiah 29:11-13, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Maraming mga Kristiyano, active sa church, kabisado, Jeremiah 29:11, favorite verse. Ano yung Jeremiah 29:12? Ano yung Jeremiah 29:13? Hindi alam ang mga verse na kasunod. Sabi pala dyan, God has a great promise for all of us. Prosperity, hope, and future. May isa pa palang promise si Lord. When you seek Him, you will find Him. When we seek Him, we will find Him. God wants us to seek Him. Bakit? Ano bang reason kung bakit mo sinisik ang isang tao? Para mahanap. Bakit mo hinahanap? Para mahanap. Para matagpuan. In God's case, He wants us to seek Him so that we can know Him more. Sino sa atin ang kilala ang Panginoon? How much of God do you know? Gaano mo kakilala ang Diyos? Kapag sinabing Diyos, how do you imagine God? An old man with white beard sitting on a throne in the sky? Alam ba ninyo nakasama sa plano ng Diyos na mas makilala natin siya ng lubusan? Anyway, hindi sinabi sa Bible na gano'n ang itsura ng Diyos. We cannot really know. Baka invento na lang natin sa isip natin yon. Sino sa atin ang gustong malaman ng kalooban ng Diyos sa buhay niya? Lahat tayo. I will teach you a technique. Ito na, makinig tayo. Para mas mapabilis nating malaman ang will ni Lord. Alamin mo kung ano ang gusto at ayaw ng Diyos. His likes and dislikes. Yung mga ayaw niya, ibig sabihin, hindi yun ang will niya. Yung mga gusto niya, yun ang will niya sa buhay mo. Amen? Kasi hindi niya iuutos sa'yo na gawin yung ayaw niya. So, paano natin malalaman? Sa Facebook, sa video games, sa Netflix. Wala pong masama sa mga nabanggit na mga activities na to. It's okay to have hobbies and other activities. You can be on social media, you can play video games if you like, you can be athletic, you can go to the gym like me. Maraming activities na pwede nating gawin. Pero kailangan nating i-check ang sarili natin kung mas sinisik ba natin yung mga activities na to kaysa sa will ni Lord sa buhay natin. Kung nauubos ang oras mo sa social media at video games at wala ka ng oras sa Biblia, may problema na. Kapatid. Amen? Nagsasayang na tayo ng oras. God is waiting to reveal His plan for your life, so do not waste time by not finding out what it is. Kaya yung iba, hindi alam yung salita ng Diyos, akala nila kalooban ng Diyos na ang mga nangyayaring hindi maganda sa kanila. Kalooban siguro ng Panginoon na pinanganak akong dukha at mamamatay akong dukha. Yung mga ganon, parusa siguro ng Diyos, kaya ang Pilipinas ay pinamumunuan ng mga korap. No, mga kapatid, hindi pwede yung ganitong mindset because this is the faithless mindset. Kaya faithless mindset kasi hindi kilala ang Diyos. Sabi sa Romans 10:17, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Reading the Bible is so important because it teaches us what we need to do. Sabi nga nila, it's our manual. It is God's written and inspired word. Mas lalo natin, kung gusto mo makilala ang karakter ng Panginoon, alamin mo. Mas lalo natin nakikilala ang karakter ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. This verse means that the more we know who Christ is, the more our faith will grow. Kung gusto mo ng mas malalim, kung gusto mo ng mas matinding faith, makinig ka sa sinasabi ng Diyos. Amen. Who wants their faith to grow? Then know more about Christ. Not just reading the Bible, but also reading Christian books, listening to testimonies, attending church services, and Bible studies. Sabi mo sa katabi mo, Bible study. Amen. Where we can hear God's message, my prayer is that all of us, including me,
will value God's word more than anything else. Kasi ganito kasimple yan. Kung gusto mong malaman ang plano ng Panginoon sa buhay mo, edi alamin mo. Di ba? Read and listen. Amen. Pangalawa, how to unfold God's plan? Engrave His plan in your heart. Pag sinabing engrave, ano ba yan? Inuukit. Inuukit. Having the desire to know God's plan is an issue of the heart. Paano kung hindi mo naman gustong alamin? Kasi may mga ganun tao. Bakit ko babasahin yan? Bakit ko isisik si Lord? Paano kung ayaw niya? No? It's an issue of the heart. Kaya tayo nagpaplano para sa sarili natin dahil may desire tayo sa puso natin na gusto natin guminhawa o gusto nating makuha yung gusto natin. Amen? Sabi sa Psalm 16:9, in their hearts humans plan their course, but the Lord establishes their steps. Proverbs 19:21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Nasa puso. Example, may nakita kang cellphone sa Jarir. Nakita kang cellphone sa Jarir. Nagustuhan mo. Cellphone na lang. Nagustuhan mo, pero ang mahal pala. Kasi may outlet store na, hindi na ganun kamahal ang sapatos. Yan. Nagustuhan mo yung cellphone. Meron namang iPhone 17, 16 pa lang, di ba? iPhone 16 Pro Max, kaso hindi mo ma-fully paid. So, anong gagawin mo? Magpaplano. Ay, tabi agad. Paplanuhin mo muna. Paplanuhin mo kung paano ka makakapag-ipon. Kung magtatabi ka or tamara, paplanuhin mo kung paano mo babayaran. Tama? Mag-a-adjust ka ngayon sa gastos mo. Kung dati may extra rice ka, ngayon isa na lang. Dahil may pinag-iipunan ka. May dinedesire kang bagay na gusto mong makuha. Amen. Another example, yung mga nagtatrabaho dito sa Saudi na may mga anak sa Pilipinas. Nagtatrabaho sila sa malayo kasi ang desire sa puso nila ay mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga anak nila. Ganon din sa Panginoon. Minsan, ang plano natin ay hindi katulad ng plano niya. Maybe, yung boyfriend or girlfriend mo, hindi siya kasali sa plano ng Panginoon para sa buhay mo. Maybe, may inuutos sa'yo si Lord na gawin ang isang specific na bagay. Minsan, masakit yan sa damdamin, pero yan ang plano ng Panginoon. So, anong kailangan? Nagsisimula sa puso. Kasi kung wala sa puso, mahirap tanggapin. Accepting God's plan starts by making a decision in your heart to submit to the Lord. Submission begins at the heart. We need to desire the plan of God. Sabihin natin, desire. Yeah, we need to desire the plan of God even if it is not what we wanted. Amen. Kaya dapat pinagpipray natin palagi na, Lord, i-reveal mo nga sa akin kung anong plano mo sa buhay ko. At pag hindi mo gusto, sabihin mo sa Panginoon, Lord, ilagay mo sa puso ko na yung gusto mo mangyari, yun din ang gusto ko. Amen. Sabi sa Psalm 37:4, isa sa mga favorite natin, take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Gusto ng Panginoon, mahalin muna natin. Anong meron dyan? Ha? Gusto ng Panginoon, mahalin muna natin siya para maging tama ang maging desires ng puso natin. Tignan natin to. Hindi niya sinabi na, I will give you your heart's desire. And then you take delight in the Lord. Inuna niya, take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Kasi naiiba yung desire mo as you take delight in the Lord. Amen? Di ba? Our hearts is deceitful. So kailangan yung puso natin nakasurrender muna sa Panginoon para yung desires natin naka-align sa kagustuhan niya. Sabi nga ni Carrie Job, sa kanta niya, steady my heart. Even when it hurts, even when it's hard. Kasi minsan talaga mahirap at masakit tanggapin ang mga plano ng Panginoon. Pero alam natin na makabubuti yun sa atin, kaya mahalin natin ang Diyos at magtiwala sa Kanya. Amen? Number 3. Mabilis ba? 4 to eh. Mabilis ako magsalita. 4 kasi to. Number 3, follow His lead. So we are talking about plans. Sinong mga architect dito or engineer? Bukod kay Kuya Rem. Engineer ng ano? Yan. We're talking about plans. 'Di ba sa construction importante ang plano, Kuya Rems? No? Sa paggawa ng isang structure or building, yung mga engineers, architects, construction workers, meron silang tinatawag na plano, na blueprint. Parang nagigets niyo ba ako? Blueprint. Kulay blue. Tapos naka-print. Doon nakalagay yung mga design, yung instructions, and so on. May mga plano sa paggawa ng building. So, anong gagawin sa plano na yon?
Susunugin? Hindi. Susundin. Kailangan sundin ang mga plano na yon. Anong mangyayari kapag hindi nasunod ang plano? Disaster. Di ba? Sa basketball, sino nagba-basketball dito? Hindi ako magtataas ng kamay. May coach na tinatawag, di ba? So, tapos merong ginagawa na game plan. At anong mangyayari kapag hindi nasunod ng players yung plano ng coach? Talo. Mag-aaway sila ng coach. Sabi nga nung nakaraan, nung isang coach sa PBA, merong nagrereklamo na player niya. Kung ganyan siya, edi siya na mag-coach. May ganon. Di ba? Katulad sa pag-build ng building, katulad sa paglalaro ng basketball, si Lord meron din siyang plano sa buhay natin. Na kapag sinunod natin, tayo ay pagpapalain niya. It will bring us to victory. Ilalayo niya tayo sa disaster at sa pagkatalo. Amen? Sabi sa Psalm 32, verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. He will instruct you and teach you in the way you should go. He will counsel you with His loving eye on you. When you look at this verse, namnamin natin. Sabi diyan, tinuturuan tayo ni Lord ng mga dapat nating gawin. At habang ginagawa natin, ang pinapagawa niya, sabi dito, I will counsel you with my loving eye on you. Nakabantay agad yung pag-ibig niya. Amen? When we obey God, kapag sumunod tayo sa Panginoon, habang ginagawa pa lang natin, nandun na agad yung love. Hindi pa natin nakikita yung resulta, para sa Panginoon may resulta na. Hindi pa natin completely na o-obey, on the process pa lang tayo, nandun na agad yung pag-ibig niya sa atin, nandun na agad yung favor, nandun na agad yung blessings. Most of us naman, kapag tinanggap natin ang Panginoong Jesus, in a way, sinabi na sa atin ni Lord kung ano ang gusto niya mangyari sa buhay natin. Di ba? Nagkakaroon na tayo ng idea kung ano ang gusto niya. Kasi may Holy Spirit eh. Minsan meron din talagang specific instructions. Susunod na lang tayo, but that's the hard part, ang pagsunod. Doon tayo nahihirapan. Katulad kilala niyo ba si King Saul? Hindi si Saul na sa New Testament Si King Saul sa Old Testament. He was the first king of Israel. One time, inutusan siya ng Diyos na lusubin ang mga Amalekites. Sabi ni Lord kay Saul, destroy the Amalekites. Destroy niyo yung Amalekites. Wala kayong ititira. Complete destruction. Patayin niyo lahat. Lalaki at babae, pati mga bata. Pati mga hayop, huwag kayong magtira. So siguro yung iba nagtataka, nag-iisip, grabe naman si Lord. Pati mga bata at babae. Papatayin. Ang reason kasi nito, habang nasa wilderness sila, nung panahon ni Moses, habang papunta sila sa promised land, hinarang sila ng mga Amalekites. Nilusob sila ng Amalekites. Kaya nagkaroon ng curse ang Amalekites sa mata ng Panginoon. Kasi hinarang nila ang plano ng Panginoon para sa Israel. So ang utos ni Lord ay complete destruction. Uubusin. Complete destruction. Pero itong si Saul, hindi niya sinunod completely ang plano ni Lord. Basahin natin sa 1 Samuel 15. Then Saul attacked the Amalekites. Di ba? Sinunod niya. All the way from Havilah to Shur, near the eastern border of Egypt. He took Agag, king of the Amalekites, alive, and all his people he totally destroyed with the sword. But Saul and the army spared Agag and the best of the sheep and cattle, the fat calves and lambs, everything that was good. These they were unwilling to destroy completely, but everything that was despised and weak they totally destroyed. So si Lord, nagalit siya kay Saul because he didn't follow the plan. Anong plano ni Lord? Complete destruction. The specific plan was complete destruction. Pero si Saul, iba yung ginawa niya. Yung hari, binuhay niya. At yung mga hayop ay kinuha niya. O sinave niya. Siguro si Saul, iba yung iniisip. Gusto niya ipagmayabang, hostage namin ngayon si Agag, no? Yung hari ng Amalekites, hostage namin siya. Tapos nakuha namin yung mga hayop nila. Kami makikinabang. Ang sasarap ng karne. Ganun siya. Or nanghihinayang siya sa mga sa goods. Nanghihinayang siya. Kasi pwede niyang pakinabangan. But still, that's not part of God's plan. Anong plano ng Panginoon? Complete
destruction. Ano nangyari? Tinanggal ni Lord ang kingdom kay Saul at ibinigay kay David. Sabi ni Saul, Lord, ang ganda ng plano mo. Gustong gusto ko yung plano mo. Pero parang mas maganda yung plano ko. Nasabi niyo na kay Lord John? Lord, gustong gusto ko yung will mo sa akin. Pero parang mas maganda yata yung plano ko. Parang mas mukhang okay to, Lord. Parang mas okay to, mas mag-glorify ka. Ginamit pa no? Mas mag-glorify ka kapag pinarada namin si Agag. Di ba? Yung mga hayop, pwede namang i-offer, Lord. Eh. Nakapag-bargain na kayo kay Lord ng ganon. Sounds familiar? Kasi ganon tayo minsan. We know God's plan, but we think we have a better plan. Di ba? Halimbawa, gusto ng Panginoon na makapag-asawa ka ng believer, pero sabi mo, Lord, mas okay yata. Gagamitin mo ko, Lord. I-disciple natin siya. May mga ganon nangyayari. Naranasan ko yan personally. At kadalasan, hindi ganon kadali sumunod sa Panginoon. Kasi meron tayong sariling plano. At kadalasan din, yung mga plano natin, salungat sa gusto ng Panginoon. Sabi sa akin ng nanay ko, dito ka na lang sa Pilipinas. Watching siya. Sabi nanay ko, dito ka na lang sa Pilipinas. Mas malaki sa... baka mas lumaki pa sahod mo kung tutulungan mo yung si bayaw ko, si Maki. Sabi ko, nay, pakiramdam ko, may pinapagawa si Lord sa akin dito sa Saudi. Sabi niya, kahit naman nasaan ka, kung gagamitin ka ng Panginoon, gagamitin ka niya. Totoo naman yun. Amen? Yung ginagawa mo sa Saudi, pwede mo rin namang gawin doon. May valid reason. So, nagpray ako ng guidance mula sa Panginoon. And you know what? Mas naging matimbang pa rin sa puso ko na mag-serve sa Panginoon dito sa Saudi Arabia. Amen? Kasi nga, feeling ko may papagawa siya. At tignan naman natin kung ano nangyari. Amen. Hindi dahil sa akin kundi dahil sa kabutihan ng Panginoon. Although alam ko na kung uuwi ako or may ibang gagamitin ang Panginoon. Amen. Noong time na yun, 2013, hindi pa natin alam kung anong plano ng Panginoon sa simbahan natin. Nakapagsimula tayo ng HOM Eastern. Kung hindi ako susunod sa Panginoon, may ibang gagamitin si Lord. Sigurado yan. Pero praise God, at masaya ako na naging instrumento ako sa pagsisimula ng home. I believe na kasama talaga sa will ni Lord itong simbahan natin dahil bago pa lang tayo nagsisimula, hinanda na ni Lord lahat. Unang-una, nagkaroon ng bahay si JB at si Darlene. Tapos dumating si Christian na naging bridge natin para kay Pastor Ver at sa HOM Riyadh. Tapos nakompleto yung leaders, pati mga members, lahat cooperative. Yung pagdating ni Ian tsaka ni Ate Tony, amen. Binigyan tayo ni Lord ng panambahan sa Alcubar, sa Damam, at ngayon tignan nyo ang blessing ng Panginoon sa atin. Amen. Lahat naka-ready na. Amen. At patuloy tayong pinagpapala ng Panginoon. Amen. Sabi sa Proverbs 10:22, maganda tong verse na to, the blessing of the Lord brings wealth, trouble doesn't come with it. Pag bless ka ni Lord, hindi ka niya bibigyan ng problema pa. Blessing pa ba yun kung may kasamang problema? O sige, may uulan dyan na pera. Pero magbabayad ka sa bangko kasi utang yan. Hindi ganun yun. Ganyan ang blessing ng Panginoon. Ganyan siya kung magplano. Nakahanda lahat ng kakailanganin. Kanina nag-uusap kami ni Ate Flor habang sa Alcobar kay Mujib, yung bahay doon. Pagdating doon may TV na, di ba? Naka-ready na yung TV na na hindi na tayo bibili. Amen. Amen. Kaya kung may inutos si Lord sa'yo na gagawin mo at medyo natatakot ka, huwag kang mag-alala. If God commands you to do something, He will surely bless you as you do it. Sabi mo sa katabi mo, pagpapalain ka niya pag sumunod ka. Number 4. How to unfold God's plan. Number 4, wait patiently for His plan to unfold. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So kung mag-historical background tayo, ang promise na to, originally, binigay ito sa Israelites. Bakit? Kasi they were taken captive by Babylon. So, sinakop sila ng mga Babylonians. Nasa exile sila. But God promised them, don't worry, I will free you from captivity. Basahin natin sa verse 10. This is what the Lord says. When 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my good promise
to bring you back to this place. Verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Gaano katagal sila naghintay? 70 years. Lord, 70 years pa yung asawa ko. Dadating. Wag ganon. Yun lang. Ibig sabihin, there is a process of waiting. Hindi ko sinasabi na 70 years yung hihintayin nyo, mga kapatid. But there is surely a process of waiting. Sabi natin, waiting. Amen? And the Israelites waited for 70 years bago sila nakalaya sa Babylon. Gaano ba kahalaga ang paghihintay? Sabi sa Biblia, Psalm 27, verse 14, "Wait for the Lord, be strong and take heart and wait for the Lord." Sa ibang version, "Wait patiently for the Lord." Sa panahon na nasulat ang Biblia, hindi pa uso yan dyan yung mga bold letters, highlighter, or underline. Kapag merong isang phrase na importante at kailangan i-emphasize, inuulit-ulit. Wait for the Lord, be strong and take heart, and wait for the Lord. Meron sa umpisa, meron sa katapusan. So, ibig sabihin, ang phrase na wait for the Lord, ito ay importante. Importante ang maghintay. Waiting produces patience and perseverance. Habang naghihintay ka, lalong nade-develop ang pananampalataya mo. Habang naghihintay ka, nagbabasa ka ng Bible. Habang naghihintay ka, nagcha-church ka. Amen? Natututo ka mag-gitara, natututo kang umawit, natututo ka magluto. Habang naghihintay. Si Abraham, he waited 25 years for a son. 25 years nung nangako ang Panginoon sa kanya. 75 years old siya. Dumating yung anak niya, 100 years old na siya. Jacob waited 14 years para maging asawa niya si Rachel. Israel, the country of Israel, waited 14 generations bago dumating si Jesus Christ. Yung iba sa atin, matagal ang paghihintay bago nakarating sa Saudi. Si Ate Sally, matagal naghintay at nanalangin para muling makumpleto ang pamilya nila. Amen. I waited 10 years bago tumanggap sa Panginoon ng nanay ko. Amen. Watching. 2 years kong pinag-pray ang asawa ko. 2 years din yata inentay ni JB tsaka ni Darlene bago nila nakuha si Jayden. 3 years, Di ba? Sa lahat ng paghihintay ni Abraham, ni Jacob, ng Israel, ni Ate Sally, ni JB and Darlene, sa lahat ng ito nabigo ba ang Panginoon? Hindi. Di ba? I know mahirap maghintay. Yung iba sa atin naghihintay pa rin. But God will see to it that it is always worth the wait. Amen? Di ba, Ate Sally, it's worth the wait? Amen. Kuya Rafi is worth the wait. Yeah. Jayden is worth the wait. Amen. Si Giselle worth the wait. God wants us to always have something to look forward to. Amen. To have something to hope for, to have something to trust Him for. God has a better plan for you and me. And no matter how long it takes, it will happen. Hindi siya but, hindi siya if, hindi siya maybe. Kaya nga, it's not, hindi siya if it will happen. It is when it will happen. Amen. God's perfect plan for your life will happen. Exclamation point. Nagtitiwala tayo sa Panginoon. Amen. Tayo tayong lahat, mga kapatid. Can we just bow down our heads and close our eyes without anybody looking around? These are personal questions that you answer on your own. Do you believe that God's plan is to prosper you and not to harm you, and to give you hope and a good future? Do you have a growing relationship with God? Lumalago ba ang relasyon mo sa Panginoon? Are you trying your best to know the will of God? Are you learning about what God likes and what God hates? Are God's promises
deeply planted and engraved in your heart? Yung mga desires mo ba, are they in line sa desires ni Lord para sa'yo? Are you willing to submit to His purpose for your life? Do you have faith that even as you wait, God is working according to His good purpose? Do you believe? At the proper time, sa tamang panahon, your breakthrough will happen. Are there wrong things in your life that God wants you to stop doing? Pwedeng ito yung maging hadlang sa pagdating ng blessing mo. Are there times, meron ba mga pagkakataon, that you think your plan is better than God's plan? Hallelujah. So what are you going to choose? Your own plans or God's plan for your life? Maybe you don't know what it is yet. It doesn't matter what we know or do not know. What matters is God knows. God knows the plans He has for us. Plans to prosper us and not to harm us. Plans to give us hope in a future. Itong mga points na binanggit ko, hindi ito step by step. Na pagtapos ka na sa number 1, number 2 naman, number 3 naman, sabay-sabay po natin itong gagawin. If you're not sure with your decisions, continue to know God. Continue to ask Him to rule your heart. Continue following Him. And continue waiting for His plan to unfold at the proper time. Because God has a promise for all of us. Psalm 138, verse 8. The Lord will work out His plans for my life, for your lives. For your faithful love, O Lord, endures forever. Sa araw na to, we will be partaking communion. And let's just be in that attitude na thanksgiving, gratitude. Let's be thankful that God has a great plan for us. Wait lang. Let's be thankful that God has a great plan for all of us. And because even during the fall of man, nung nagkasala si Adan at Eva, si Lord nagplano siya. God devised a plan to redeem us from the penalty of our own sinfulness. We don't deserve God's plan. We don't deserve anything. Pero the Bible says, He loved us so much that He sent Jesus Christ, His Son, to become a sacrifice for the forgiveness of our sins. Jesus, He took away our curse and replaced it with God's blessing. Yung mga inaaral natin, hindi natin to pwedeng i-claim, kundi dahil sa ginawa ng Panginoong Diyos na pagliligtas sa atin. So let's be grateful para sa Kanya. Awitin natin ang awit ito habang dinidistribute yung communion elements. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns, your name victorious. High and
Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Let's read from 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 26. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Let's pray. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for sending your one and only Son, Jesus Christ, the Lamb of God who takes away the sins of the world. His body was shattered and broken, Lord. His blood was shed so that we can be forgiven of our sins, Lord. Salamat, Panginoon, sa sacrifice ng iyong nag-iisang anak, Panginoon. And may we always have that gratitude, Lord God, na when we remember your goodness, Lord God, maaalala namin, Lord God, na we don't deserve anything, Lord God, but because of your goodness, we became your sons and daughters. In Jesus' name, amen. Kainin po natin. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Let's pray. Yes, Lord. We proclaim your goodness. We proclaim your love, Lord. Thank you, Lord, because there was shedding of the blood, Lord God, of your Son, Jesus Christ. And because without shedding of the blood, there's no forgiveness of sin, Lord. Thank you, Lord God, that dahil binura mo, Panginoon, ang aming mga kasalanan, Lord, you replace it with your Son's righteousness. And you replace it, Lord God, with a new life, Lord. A life of curse has been gone. But a life that is new, the life that is blessed, Lord God, ito ang pinalit mo, Panginoon. Salamat sa pagdanak ng dugo mo, Panginoong Jesus. Pinupuri ka namin at gino-glorify, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Inumin po natin. Seated on the throne, crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Let's pray. Father God, we thank you, Lord. Thank you, Lord. Dahil maganda ang plano mo para sa bawat isa sa amin, Lord God. Thank you, Lord. Dahil ang plano mo, Lord God, ay pagpalain kami, Lord, sa buong buhay namin, Panginoon. Thank you for your plan to prosper, not to harm us, Lord God. To give us hope in a future, Lord. Salamat po, Lord God, sa verse na ito, Jeremiah 29:11, that we can be reminded, Lord God, of your goodness, of your mercy, Lord God, of your love. Lord, I just declare sa mga kapatid ko, Panginoon, na matanggap nila, Lord God, kung ano yung plano mo, Panginoon. I just pray, Lord God, sa mga tao, Lord God, na mahirap sumunod, Panginoon, na bigyan niyo po sila ng desire, Lord, para sundin ang kalooban mo, Panginoon. Lord, you are good, you are perfect, Lord God, and your will for us is good, pleasing, and perfect, Lord. We just pray, Lord God, that you will plant, Lord God, you will engrave, Lord God, ang iyong mga pangako sa mga puso namin, Lord God, at nang sumunod kami, Lord, sa iyo, Lord.
Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord God, for your grace. We are here, Lord God. We are waiting for breakthrough, Lord God. And we trust you. Lord, we pray, Lord God, na habang nagtitiwala kami sa iyo, habang naghihintay kami sa iyo, Lord God, mas lalo kaming napapamahal sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord God, for all the people here. There may be people, Lord God, na nahihirapan, Lord. I pray for them, Lord God, that they will continue to trust you and obey you, Lord God. May mga tao, Lord God, na may nahihirapang bitawan, Lord God. I pray, Lord God, na sa pagsunod nila sa iyo, Lord God, makita nila, Lord, ang pagpapala mo, Panginoon. Makita nila yung liwanag, Lord God, sa kalagitnaan ng kadiliman, Panginoon. Be glorified po, Lord, sa buhay po ng bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen.